Okay. Good afternoon, Miguel. Magandang tanghali ka, Lando. Magandang tanghali sa ating Sabong Nation. Welcome na naman. Ayan, nagulat siguro yung mga fans natin. Bakit iba yung intro natin ngayon? Imbis na Manok ni San Pedro, Sabongero. Bagong taon na kaya bagong kanta naman. Ganun ba? Siyempre, alam mo, mamaya alamin natin kung paano binuo yung kanta na yan. Miguel. Saan ba napulot tong kanta na ito, Lando? Saan ba nahanap to? Yan yung kanta ng kaibigan natin, si DJ Alvaro. Yung kumanta ng Maginoo. Maginoong medyo bastos. Yun, oo, tama. DJ Alvaro. Alam mo yung tuntua ako nung kinanta, nung sinulat ni DJ Alvaro yung kanta na yan Mm-hmm. Oo, kasi yung bang parang nabigyan tayo lisensya. Na gamitin? Oo. Ganoon. Medyo bastos tayo Ay, hindi. Mas maganda tong kanta na to kaysa yung isa niyang kanta. Gano'n. Ito hindi to sikat pero ano pala, meron palang ganitong kanta, hindi ko alam. Kaya pasisikatin natin. Yan. At ano ang istorya sa likod ng kanta? Yan. Malalaman natin mamaya dahil mag-guest natin mamaya dito. Ganun. Makasama natin sa live from the Inquirer Studio. Guest natin si DJ Alvaro. Hindi po to lalaki. Naririnig nyo naman ang boses. Kala ng iba, DJ Alvaro, pangalan ng lalaki. Hindi po. Napakabango nitong microphone ko. Ganun? Oo, kasi Mrs. Universe yung nandito kanina. Mrs. Universe? Nakaupo Ayan ka na naman. Inaamoy mo na naman kalan. Hindi ko naman sinasadya na paghahawakan itong microphone Naku, swerte yan. Pwede kang magsabong mamaya. Kalan to, swerte. Gano'n ba yan? Oo. Hindi na. Swerte yan. Nanalo na Nanalo na. Hinawakan mo lang yung microphone. Nanalo ka na. Nanalo na. Sino Kalando? Yung winner ko. Ay, nilaban na nilaban naman. Kanina. Hindi mo sinabi. Ikaw talaga late na ako nasabihan ni Jun nilaban na naman. Nung sinabihan ako, tari na daw Ano doon yung bata? Yung stag na breeding mo? Or Hindi. Yung yung may palong? Labo mata? Hindi, yung isa. Yung isang 3-time winner na yun? Pangatlong laban yan? Hindi po. 2-time winner. Hindi naman siya napalaban nung nakaraan yan. 2-time winner siya. Puro multi-winner mga manok mo kaya papakainin kita, nanalo ko 8-8 Ba? Susunod yan, 88 na yan. Ayun, hindi tayo darating doon. Magsabong ng kaya lang. Magsabong ng kaya lang. Mahirap na yung mga, baka mapasama tayo doon sa mga another one bites the dust. Mahirap na. Mahirap na, yan. Ayan mga kaibigan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome sa Cockpit, Usapang-Sabong sa radyo. Ito po si Miguel Lavinia, kasama si Lando Luzon. Opo. At ngayon ay May 24. Malapit na Father's Day, Miguel. Ano ba yan? First Sunday of June. Oo. Ang problema, wala tayo. Sa bahay natin. Asan ba tayo nung Kalando? June 24. June 8. Ano ba yan? June 8. June 7. June 7. Ako wala. Ako baka nandito, tingnan natin. Kung hindi ka pupunta kay Governor. Kasi June 4, nasa Davao po tayo. Oo. Ikaw Kalando, June 3 pa lang, June 3, ando na ako. Mag-aayos ka na. 5, 6, 7, busy tayo. Yung meron pang medical mission na 7. Oo nga Napakahaba. Kung tutuloy tayo kay Governor Eddie Bong. Sa Agusan. Binauwi natin. Doon tayo magpa-Father's Day sa Davao. So, ayan. June 6, mga kaibigan, meron tayong pinakamagandang laban ngayong taon. Ayan, Thunderbird Challenge mula po dyan sa Davao, Matina, Galliera. Oo. 5-cock yan, Kalando, Again. 5-cock. Dalawang 5-cock. Dalawang 5-cock. Oo. So, matinding labanan yan mula isang 5-cock between the Thunderbird National All-Star. Isang 5-cock between the Thunderbird Mindanao All-Star naman. Para lang alam ng mga ating listeners kung sino yung mga sasali dun sa Mindanao All-Stars. Isa dyan, si Agusan del Sur Governor Eddie Bong Plaza. Oo. Isa pa dyan, si Davao del Sur Governor Claudio Bautista. Kaka-champion lang kagabi. Ayun, kinuha-congratulate natin.
Back-to-back. So, 2 years straight na pala nakuha ni Governor Hindi, Claude. hindi. Nag-champion siya noong January. Nung January na, Ito oo na, nga, noong tama, January. nag-champion siya, runner-up dun si Boss Double A eh. Yan. Oo, tama. Champion siya noong January, champion siya uli. Yung NCA International 8-Cock Derby. Oo. Oo, tama. Congratulations, Gov Claude. Talagang pag na-interview ni Calando, sineswerte. Ganun talaga. Dapat yata sinisigil na natin yung mga ni-interview natin. Kaya puro lahat naman yan, puro kaibigan natin. Oo. Pag kaibigan, pro bono. Ano ba yan? Alam mo, sayang Miguel, hindi ka nakapunta. Saan po? Sa farm ni Gov Cloud Sa Malita. Malita. Ano po nakita niyo doon, Calando? Parang it's BPZ Game Farm all over again. Parang yung farm ni Mang Boy Primalyon sa Oo, Zamboanga. oo. Bakit ganun, Calando? Ang nag-desisyon, alam mo ba, nung naghahanap ng magandang location si Governor Claude Mhm. ng farm niya, kasama niya si Boy Primalyon. Ganun ba? Oo, at Okay. pinili, si Boy Primalyon mismo, yung pumili noong lugar na yon. Na suitable talaga sa pagre-raise ng mga manok. no? Oo. So, I heard it's up in the hinterlands in Davao del Sur. So, anong elevation niya, Calando? ng farm ni- 4,000 feet above sea level. 4,000 feet. Oo. Anong biyahe nung Calando? Basta isang oras kami paakyat Puro paakyat lang. Ano naman yun? Nakasasakyan pa yun. Syempre. Ganong kataas ang biyahe. Ganon ka, talagang 1 hour 1 Kasi hour. inurasan ko By land. Oo. From the foot of... Actually, tingin ko mas mahaba yung paakyat. Kasi yung pababa, na orasan ko, 4:30 to 5:30. Umalis kami sa tuktok ng bundok. Oo. Nakarating kami ng Malita, 5:30. 5:30. Oo. Ang layo, ano? Ganon siya kalayo. Pero hindi ako nagsisisi pumunta ron, Miguel. Bundok talaga. I'm Ah. sure, bundok talaga. Alam mo, nung unang punta ko sa sa BPCA Game Farm ni Boy Primalyon, ang naisulat kong artikulo, BPCA Game Farm, 10 minutes to heaven. 10 minutes to heaven. Yun ang title nung... 10 minuto kasi ang biyahe. Hindi. Parang 10 minutes na nasa heaven ka. Kasi naaabot mo yung ulap Ganon. Oo, taas. Alam ko lang yung 1 minute to heaven. Iba naman yun. Iba ba yung alam? Bago ngayon, 30 minutes to heaven. Meron. Yung Robus. Minsan kaya pa yun ng 45 to 1 hour. Depende sa ganun ba? pacing. Similarity ng yung ride sa Disneyland at saka yung Yung sinasabi ko. yung Robus. Ano po? You have to wait for 1 hour for a 10-minute ride. For a 10-minute ride of your life. Yeah. And that's a very intelligent joke, Oo, very intelligent. Pag may nahina ka, di mo makakuha yan. Ay, nako. Okay, Si Calando talaga. pero may bisita tayo, nasa linya na. Sino bisita natin, Calando? Baka hindi tayo mabigyan ng balato. Si kaibigan natin. Oo, yan. Ako. Ikaw magpakilala, Calando. Kumpare mo to Kumpare ko, kaibigan ko, idol ko na rin. Idol ko yan. Oo. Pero idol din niya ako Ganun ba? Bakit? Sa ibang bagay ka niya idol? Hindi, maraming bagay. Sa maraming bagay. Kababayan ko. Kababayan, Oo. Sa lahat ng napakatyagang tao na to. Napakatyagang tao, saka very friendly. Nakakasabay ko to, Calando, sa papisaan mismo, doon sa Ganon. Marikina. Siya mismo, parehas kami nagmamark ng sarili namin mga palahi. Kung meron bang sa bungero, meron man ngayon sa Pilipinas na talagang dedicated na sa Tama. bungero, na passionate na sa bungero. Ito yun. Walang iba kundi ang 2015 World Slasher Cup 2 solo champion, Yan. 8-0 score, Yes. Mr. Jose Carpio C, simply Yan. known as Joey C. Yan. Paring Joey! Paring Joey! Paring Lando, magandang tanghali sa iyo. Ayan. Bumati ka Kumusta muna na sa kayo mga sa libo-libong Oh. fans mo. Naku Alam mo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan na si Joey C. Ako po ay nagpapasalamat
doon sa mga nanalangin para makamit ko po yung aking pinakamimithi na championship sa World Slasher Cup. Yun. Oo, pero by the way, no, nabanggit mo yung idol kita, paring Lando. Oo. Kasi, di ba, naging co-host kita doon sa aking TV show na Bakbaka na. Oo. Sa IBC 13. Magsasara na raw kayo. Sabado ng umaga. Alas 7 hanggang alas 10. Totoo ba yan? Sabi nila, sino-sino na lang, kung sino-sino na lang anya ang nagiging co-host dyan. Sino ba yung si Lando? Sabi ko, Ganun. si Mr. Lando Lusong ay napakaraming contribution sa sabong sa Pilipinas. Okay. Napakarami po niyan. Ah. Yung kanyang mga advocacy, di ba? Advocacy mo, pare. Yung Bantay Sabong. Tapos, ikaw isang advisor ng isang napakalaking feed company. Yung mga promotional ng RGB, tinulungan mo ko. Pinalakas natin ang bakbakan sa ng 2011. Hindi nila alam. Mawak ng promotion. Hindi nila alam kasi yun. Pero yung alam ng mga nagtanong, kasi noon, nagkaroon tayo ng website, nagkaroon tayo ng telepono or pwede na i-text kasi yung katanungan nila tungkol sa bakbakan, sinasagot natin dalawa yon. Oo. I can remember it as if for yesterday, Pero umabalik ako sa Manok, andito po ako ngayon sa Zamboanga, kabundukan ng Zamboanga. Yun nga, Nabanggit mo nga. bilib ako sa'yo, pare. Yung iba nag-champion, Bakit? nagpupunta sa resort, nagpapasarap, nagiinom-inom dyan. Ikaw katrabaho ka pa rin. Ito naman sa akin, hindi to trabaho. Ito enjoyment hobby ko to. Kaya nag-enjoy lang ako sa ginagawa ko. Marami akong nagiging kaibigan. Marami akong natututunan. Marami akong nakikita ng mga innovations na sinishare ko naman doon sa mga nanonood ng Bakbaka na. Di ba? Okay. At uma-attend ng mga seminars ng ating mga big-time seminars sa Thunderbird. At kasi kailangan turuan natin yung mga sabungero bigyan natin sila ng source ng magagaling na materyales para hindi na sila magpa-testing pa ng kung ano-anong linyada. Pag nakita nila sa show natin, nakita nila yung mga score, nakita nila yung palo sa bitaw, nilalagay natin yan sa YouTube sa Facebook. So, meron na silang idea, ito ang gusto kong manok. Tatawagan nila yung breeder. Yung breeder naman, on the other hand, nagkakaroon naman siya ng negosyo at nagiging kaibigan ko. Pag may nakita akong depekto sa farm niya, I point it out to them. So, parang kid pro ba? Kamutin mo likod ko, kakamutin ko likod mo. Okay. So, tinutulungan ko naman sila din. Pero pag may natutunan ako, ina-absorb yun at eto na nga, after so many years ng pag-ikot-ikot, mga bloodlines sa mga kaibigan, sabi nga nung isang kaibigan ko, Joey, nakita ko, pinost mo yung mga linyada ng mga manok mo. So, magaling. I-acknowledge mo kung kanino nang galing yung mga bloodline. Pati daw si Howard Belk, acknowledge mo. O yeah, pati hanggang si Howard Belk. Kasi nga, galing sa kanya yung mga gals Yung championship fight natin na bulik na nasa 70,000 views na yata. Wala pang isang linggo, no? So, kaya mamalo yun. Kita mo, pagbaba niya, nag-frontal ka agad. Yun ang signature na palo ng gal. Napasigaw ka. Kaya yung gal na yan, na nakuha ko kay Tony King, na barkada ni Jolin Bugin, na pinadala ng manok ni Willie Tan ng California, na kabarkada kong taga Dampalit, Malabon, na nasa West Covina ngayon. Okay. Nagkakapintero kay kay Howard Bell pagka siya nagsisipsip or naglangis. Ay nakakuha siya ng magagaling na gal dahil sa panahon ngayon medyo matanda na talaga si Howard Bell at ipinakyaw na nung isang kaibigan nating sa Bicol lahat ng manok niya. Kaya inuwi na sa Bicol kaya wala na akong mga claret doon at saka yung mga gal na sikat kay Howard. Okay. Kay matandang Howard Bell. In fact, balita ko yung si Debo Tul, talagang hilidin mong nagkukuha ng katakot-takot, milyones na mga brood fowl, kumuha na rin kay Willie Tan Kasi nga, alam niya na meron siya nung na yun. Through the help of sina Johnny Cole, sa Carcea, yan yung mga magkakaibigan niya, kaibigan ng Pilipinong kababata ko. Meron tayo access sa mga girls na pumamalo, matiin. Game sila, kita mo, ang dami ng tamang inabot niya. Akala ko nga, natalo ni. Pero lumindig at gumanti pa uli. Ayun, naiuwi namin yung kampiyonato through the help of this gal bulik na yung bulik man,
hindi naman tayo naglilihim yung bulik ni Tatay Francing na nakuha niya kay Jody Sagun sa Talim Island, ikinuros ko sa Grand Richel ng mag-partner na si Engineer Lance Laivo at Ronnie Magbalon. Yan Yung bulik nila, yung bulik nila. natin. Oo. Oo, yung nag-19 wins and 1 draw nung bakbakan. Tama, oo. Oo, 11 ba? 2011 or siyempre, 2012? pamangkin ako ni Bebeng Sulweta na merong Cuban Dome. Ganyan. So, konti nito, konti nun, konti nito. Ganyan ang blending. Medyo napabuti yung aking nick. Nag-nick yung mga galbulik na yan. Pero siyempre, kinopya ko rin naman yan doon sa mag-partner ng Grand Diesel. Yan ang istorya niyan. Pero yung ibang manok, gaya ng mga Yutarisayan na nakuha kay John Topacio yung dumalaga. Kasama ko pa si J.C. Bernardo nung pumasyad doon kay Topax kasama ko sa Rotary yung si John Topacio. Yun naman, pinasukan ko nung Doc Robinson ng mga hats na matagal na sa akin. Okay. Ganyan. Oo. Kaya masaya tayo, pare. Oo, pare. Masaya ka pero maswerte kami. Oo. Talaga? Oo, Bakit? kasama namin ngayon si DJ Alvaro. Yan, live mula dito sa ating studio. Alam mo ba kilala mo si DJ Alvaro? Na singer. Sino yun? Siya yung unang kumanta ng Ang Tipo Kong Lalaki. Yan. Ganun. Mas kilala sa Maginoong Medyo Bastos. Yan. Pero Okay. yung tinutugtog namin kanina nung umpisa ng programa, yung Sabongero na sarili niyang composition. Composition din niya. Oo. Pakinggan mo mamaya at tutugtugin uwi namin. Sige. Oo, Kasi nga, bagay na bagay sa'yo, pare. Yung kanta, bagay na bagay Magino sa'yo. pero bastos, ha? Oo. Ako'y nag-ikot dito, Nakita ko yung sinasabi mo na yung bundok na binaril ng manok ni na Boy Primalyon. Oo. Di ba? Yan, umakyat ka sa Dito Lapas. pala sa Zamboanga. Lapas yan, pare. Lapas. Sa Lapas. Oo. Yes, Oo. Ang ano dito, meron 3 musketeers dito, Oo. Yung Zamboanga White kay Boy Primalyon, yung Zamboanga Black kay Mayor Manny Dalipe. Oo. Tapos merong Zamboanga Gold. Sambuanga Gold ni Bobby Yung Fernandez. Yes, kay Bobby Fernandez. Tama. Yung oo. kabilyada, kung sabihin nila dito. Tama. Pinasyalan ko si Bobby, pare. Ah. Tuwa nung nagkita kami. Alam mo to, kaibigan natin to, Pare, habang nandyan ka, pakisuyo lang, pasyalan mo si Kuya Boy Primalyon. Yun ang balak kong pumunta after. Kasi nung nandyan ako, pumunta dito. napuntahan ko siya. Medyo hindi na maganda nakahiga na siya. Oo nga, yun ang inaalala ko oo. naman. Baka, Pero nadinig yung kwento mo. Yung Zamboanga fight, nag-uusap si Baren Palmares na pinanggalingan ng inahin Tama. na naglabas ng puti. Tama, oo. Di ba? Sabi daw ni Baren, ang nagtanong si Boy, Baren, ano ba yung pinadala mo sa aking inahin? Yun ang naglabas ng puti. Sabi ni Baren, according to you, hindi pare, baka merong kang nakagala dyan na puting lalaki na pinakailaman tong inahin na binigay ko sa'yo. Oo. Di ba? Oo. Oo. Yung pala, butcher pala to. Oo. Butcher na naglalabas ng puti. Ang butcher ho, mga kapakbakan, naglalabas po ng puti yan once in a while. Okay. Kumisa naman, brass back. No? Owing to okay. the fact na nanggaling sila sa White Hackle. White Hackle. Family. Right. Mm. Kaya siguro, kung nalaman nila na maaga yan, baka hanggang ngayon meron pa tayo Zamboanga White. Oo nga. Di ba? Huwag kang mag-alala, pare, ako'y meron pa. Good. Kasi nga, napansin namin na pag nag-breed ka ng, halimbawa, sweater, ang sweater ang sangkap niyan tatlo yata, yung yellow-legged hat, yung Boston Roundhead, tapos Kelso. yung jumper, Kelso, di ba? Yung may konting radio. O, pagka isa dyan sa apat na sangkap na yan, ang ibinalik mo sa kanya, laging click, laging nare-reinvigorate yung linyada. Ganon. So, kung ito naibalik nila sa... Kasi noon, nagsubok sila, sigurado ko. Thompson White, sinubukan nila yung Josanino White. Balita ko noon, kasi kabarkada ko si Jerry Alcantara ng Bandolino. Yun ang naglalaban niyang mga Zamboanga White dito sa atin sa Marikina, di ba? Pare. Tama. Si Manjeri, isa sa pinakamabait na sabongero na kilala natin yan.
Oo nga. Pero, pare, naglalaban. sandali lang at Mm. pabatiin ko lang si DJ Alvaro. Kanina pa rito. Sige, Live sige, mula pare. sa Para Radio Inquirer para Studio. marinig mo rin. O, DJ, magandang hapon. Magandang hapon, Sir Oo, Rolando. salamat naman. Pinagbigyan mo yung imbitasyon namin. Oo, dito sa IQ. DZIQ. Oo, Yan, sa Radio lahat ng mga fans Inquirer. Radio nyo. Inquirer. Oo, Radio Inquirer, DZIQ. Oo. Sa lahat po ng mga fans ninyo na nakikinig. Oo. At sa lahat ng mga sabungerong magigiting at matatapang. Yan. Mamaya aalamin namin kung paano nabuo yung kantang Sabongero, ha? Opo. sige. Pagka tapos tayo kay parin Joey. Pare, Good afternoon, Sir Joey. ayan. Pare, good afternoon daw sa'yo. Hi, good afternoon. Akala ko lalaki yung umawit niyan, babae pala. Babae. Bawal ho ditong lalaki. Babae, Boss babae. Joey. Bawal. Oo, kami lang ang lalaki dito, pare. Oo. Saka sa boss pa lang niya, parang yung na-imagine ko na napakagandang dalaga niya. Ayo. Sir, hindi na dalaga, sir. Dalana. Dala na pero maganda pa rin. Ayun. Ah, Kikita ko yung picture niyo dito, sir, ha? Pogi-pogi. ayan, ah. ito siya. Sa FB, oh. Ito siya, Ayan, ayan. ayan, ayan. Mr. Joey Si C. pare Joey si nag-champion siya last Last week. Wow. Last week. Sunday lang. solo sa Oh, World Slasher. congratulations, Sir Joey C. Sa Araneta. Araneta, sila yung Solo champion. champion. Oh. May maraming pera ngayon yan. Ay, Mm. very good. May ninong. Ninong, bless po ako. Mano po. Ano, parang Ah, naisubi ko na kay Commander. Ay. Kaya, alam ko naman si Maring ano eh. parang- Oo. Talagang Confiscated na. confiscated ka. Naharang na. Nakatagal sa sabong. Tandaan niyo yan, tip mga kabakbakan. Mm. Pag ako'y nanalo, kalahati ka agad, subitilis. Para pagka nagpaalam ka na ako'y magsasabong, hindi nakikipo. Pare, ano lang, may tanong lang ako sa iyo. Ilang taong ka nang nagsasabong? Naku. Ilang years na? Ako'y grade 2 pa ako, nag-aalaga na ako. Mahilig ka na. Kailan mo unang inambisyon na mag-champion sa World Slasher? Ako? Siguro mga 3 years ago, nag-umpisa ako sumali dyan. 3 years Kasi ago. before that, wala naman nung magkakilala kami ni Benny Salazar. Yung nagbigay sa akin ng break, sabi niya, Joey, gusto ko yung kilos ng manok natin. Sumali tayo sa kasi sa RGBA, sa local na magka-partner kami niyan. So, sabi niya, di ikaw, pa natin. Saka 7 naman kaagad kami noon. Insurance. Okay. Kami lahat. Tapos ngayon, eto, nakuha na natin finally. 3 tali, nakuha natin. Maswerte tayo, marami tayong kaibigan. Napakaswerte mo. Yung iba, tumanda na kakasali sa World Slasher. Hindi pa nagcha-champion eh. Oo, siguro nga, sangkap lahat yan. Yung magaling na manok, magaling yung mga linyada, magaling yung pagkakakondisyon, masarap yung pagkain ng manok, yung mga supplementation, at yung panalangin natin kay Lord, na Lord, yaman naman kami, kung pwedeng manalo kami ngayon. Ayan. Napakaganda ng panalo natin, standing champion tayo, 7-5 pa lang. Mm. Tama. Anyway, nung isang araw, nandun ako sa Davao City, then Davao del Sur, di ba? In-interview natin si Governor Claudio Bautista. Pinakausap ko pa sa'yo. Oo. Kagabi, nag-champion din siya sa NCA 8CAC International. Wow. Back-to-back champion siya ng NCA. May dala tayong swerte, ikaw sa kakpihan, ako sa bakbakan na. Yeah. Pag-interview namin, nakausap namin. Diba yung nagcha-champion, nakakagulat. Next time, dapat maningil na tayo sa mga ini-interview natin kasi nagcha-champion sila after ng interview. Baka mabales. Oo. Baka mawala yung ating agimat pagka ganyan. Tama na lang yung nagpapasalamat sila, natutuwa tayo na nag-champion. Nakausap natin. Yun naman nagka-cancel, binamalas naman. Anyway, pare, pagbalik mo rito, next week, pwede mo mag-guest ka uli at maraming gusto magtanong sa'yo. Oo, mahabang kwentuhan pa natin. Oo. Alam mo naman po, ako, straight from the shoulder ako kung sumagot. Oo. Di ko na ganyan. Basta kung ano yung totoo, yun lang sinasabi ko. Sige. Nasa bundok ka ba ngayon? Choppy na ang linya. Oo. Nasa- Hindi. Okay. May umuugong yata. Pero bumaba ka na o nasa bundok ka pa?
Hindi, nandito ako, nakaupo ako dito sa fan ni Eric Lim. Nako, ang sarap dyan. Oo. Huwag mo kalimutan pare yung kuratsa na ipapadala sa akin ni Mayor Samir Tan, ha? Si Samir. Sa'yo daw ipapadala eh. At nanalo sila kagabi. Andito sila Paul Alvar. Alam mo na kung sina Dong Lacson. Si parin Dong. Oo. Samir Tan. Ang boxing dito ang away ng manok. Tama, oo. At mga manok na pinaglalaban-laban namin dito, mga taga-Lapitan, Tawi-Tawi, mga taga-Sulu, Tama, oo. mga taga-Tarla, laban dito. Last year- Naked Skill. Last year nandyan ako, ikaw ang wala. O ngayon, ikaw naman na nandyan, ako naman ang wala. Oo nga. Ang daming tao. Sarap ng labanan dito. Tama yun. At nag-red flag sila. Maganda, sabi ko, no? tama yun. Oo, kasi pag you fight, lalong, kasi reklamo ng iba, pero ang manok namin, dapat may break. Oo. Kasi yung boxing dito, yung sa kanila, may break. Ang Sige. ginawa nilang universal, dire-diretso, wala nang break. Okay. Sabi ko, kailangan ayusin niyo yung training program niyo para mag-fit doon. Wala nang break. Okay. Anyway, pare, pag-usapan natin yan pag nandito ka. Medyo malabo na yung linya, ha? Anyway, congratulations uli. Na umusok yung Facebook account ko dahil sa'yo. Naipost ko na lahat ng laban mo, pare. Oo nga. Pati nga pati si Dr. Love, binati ako. Dahil yung kapatid ko si Connie, kamarkada nun. Binati ako ni Dr. Love. Si Dr. Love naman, ha? Oo, ni Jun Banahag. Sige. Congratulations, pare. Yes, sir, pare. Oo. Okay, thank you. Yan. Miguel, commercial muna tayo. Pagbalik, kausapin na natin si DJ. Magbabalik ang Kakpihan, usapang sabong sa radyo. Usapang sabong sa radyo kasama si Lando Lusong at Miguel Lavinia. Sa unang tanda ng sipon, pisik at halak. I-Vetrosin Gold Capsule agad. Fast acting, may dobleng bisa ng Diamolid at Doxycycline. Panlaban sa sipon, pisik at halak. Bilis talabaga. Kaya't sa unang tanda ng sipon, pisik at halak. I-Vetrosin Gold Capsule agad. Namumutlak, namamayat. Ito nga ang may tapeworms. Buti na lang may Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% of tapeworms. Kaya't siguradong tunaw ang mga bulate. Safe, stress-free, at no fasting needed pa. Wala dito ang may bulate. Thunderbird Strong Guard. Kills 99.9% of tapeworms. Ang mahusay na mandirigma, kinondisyon ng tama. Thunderbird Platinum, may tamang sangkap sa pagkondisyon at taglay na Cellplex, pampalakas ng muscle, pampatibay ng buto, at pampataas ng resistensya sa oras ng laban. Singbagsik ng leon, singbilis ng agila. Thunderbird Platinum, pagdating sa panuan, di mauunahan. Ang Ganador Max for maximum fighting ability. 2 beses lang gamitin sa isang linggo. Ayos na. Ang manok mo ganado sa kondisyon at mas ganado sa laban. Thunderbird Ganador Max for maximum fighting ability. Bexan XP. Garantisado, pumuputok ang palo ng manok mo. Makikita mong pulang-pulang mukha at iba talaga ang palo. Para sa mga dugong palaban, iisa lang ang pinagkakatiwalaan. Pag ginamit ko sa manok ko, biglang bumabara ko at lalong lumalakas ang palo. Extreme Performance Bexan XP. Gamit ng tunay na kampiyon. Gustuhin ko hindi kinakailangan masanurin sa magulang basta't siya'y magalang.
mapagkakatiwalaan. Kahit hindi gwapo, kahit na di matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Umiinom man ng marami, kahit na ba palde-palde, basta't hindi lasenggo. Umiinom pero di lasenggo, kahit hindi gwapo. Ayan. Okay, nagbabalik tayo. Kahit na di Kanina, ayan, kasama natin si DJ Alvaro. DJ, bumati ka muna sa mga sabungero, buong mundo. Ayan. Magandang araw po. At magandang gabi kung saan man. Oo, oo. Sulok ng mundo. Sa lahat po ng mga sabungero sa buong mundo. Yeah. Alam mo, DJ, hindi ko, ikaw yung isang writer na, na malakas ang loob. Ikaw yung isang songwriter na may sariling style ka, malakas ang loob mo, kahit alam mong baka mapasama, Oo. pero ginagawa mo. No? Oo nga po. Kasi, imagine, sinulat mo yung tipo kong lalaki, maginoon, medyo bastos. Oo, maraming naging kontrobersya yun. Dahil pinag-away-awayan pa yan ng mga kung ano-anong grupo, lalo na yung mga grupong kababae. Tama. Yung mga religious group. Oo. Yung mga rightist group. Skandaloso. Parang ganyan yung mga kanta ni DJ Anwar. Hindi naman, Anong pero- meron ka? Bakit ganun ka? Bakit daring ka sa mga kantang sinusulat mo? Mga experience-based po, lahat sa mga experience ginagawa kong kanta. Marami ka man na-meet na maginoong medyo bastos. Actually, hindi ko po idea yun eh. Idea yun ng aking kaibigan. Okay. Oo, sabi niya. Nagbubull session kami, parang criticism, self-criticism. Yung grupo, meron akong grupo dati na choral group eh. Nagtatanong, ano ba yung mga ideal man nyo? Tapos bigla siyang sumagot na, gusto ko bastos, sabi niya. Ayan, si A.R. Kalambakal yun. Okay. Writer din siya ngayon sa isang Naalala ko TV tuloy, station. si sino yung Bold Star before? Si Marami yun. marami. anong Hindi, yung komedyante yun na original buba eh. Sino? yung sexy star. Janice. Janice. Janice Hurado. Janice Hurado. Nag-meet kami one time, siya na yung parang PR doon Sa Kamay Kainan. Kamay Kainan restaurant, no? Sabi ko, Janice, hindi ko makalimutan na interview ka before eh. Sabi mo, ang feeling mo, pumapangit ka na. Tapos tinanong siya, bakit naman? Kasi bihira na akong binabastos ngayon eh. Hiyang ba hiyang? Kasi feeling na, pag marami bumabastos sa kanya, maganda siya. Oo. Hindi, ito naman, it's all in the spirit of fun, ano? Oo. Pero, alam mo, yung kanta mo na yon talaga nag-revolutionize yun eh. Grabe. Lalo na yung mga kababaihan. Kasi Oo. parang ngayon, mas na sila, mas liberated gusto na. na nila yung mga gusto nila sa lalaki, sinasabi na nila. Oo. Kumbaga, hindi na sila Hindi na sila nahihiya. Wala naman, Talagang tatapang na nila, lalakas na ng loob. Oo. Ngayon, sabihin yung gusto nila, kung ano yung nararamdaman nila. Oo. Ngayon, Aminado na sila. Ngayon nga, parang tinatanggap na nila na babae nanliligaw, ganyan. Ganon, Dati, hindi. Ang pinakamaganda sa lahat, kung kinanta mo yon hindi na ako nahiya sa sarili ko. Ayan o. Ayan na. Kuhang-kuha ba, sir? Oo Pasok eh. na pasok ba? At least ngayon, pag may nagsabi, bastos mo naman. Medyo bastos lang. Medyo. Hindi tayo naman ano lang yan eh. Part of life, di ba? We just have to have an open mind. Yes, oo. At saka Yan. depende naman yun. Depende sa utak mo kung paano mo basahin yung word na bastos. Kung medyo bastos talaga yung nasa, magiging bastos siya. Kung kung hindi naman, parang funny bastos. Walang pinag-iwan niya sa Bicol, yung salitang Uragon. Diba? Maraming ibig sabihin. Maraming ibig sabihin. Ang Uragon ay pwedeng bastos, pwedeng masipag, pwedeng palaging panalo, pwedeng magaling. Maraming ibig sabihin yan eh. Although, karamihan ng pagkakaintindi ng mga tao, yung Uragon eh, Uragon, gwapo. malibog. Ay, ganun ba yun?
Di ba? Toot. Hindi, Iba naman yun sa Bisaya. Yung hindi na ako nalito. Wala. Miguel, hindi ka Na-late yung bleep ko eh. Miguel, hindi kailangan i-blip yun. Ay, Natural lang yun. ano na. Oo. That's an adjective. Alam mo, meron tayong double standard eh. Pag dito tayo sa Pilipinas, pag tayo nagsalita Tagalog, parang napakabastos agad na natin. Eh kung English. Pag yung English mga kanta, pakinggan mo, mas bastos. Oo. ha? Grabe, as in, Mas grabe. Tama, eh. tama. Ha? tawag na explicit lyrics. Explicit. Oo. Ah. Yan, mga F cook. Yan, oo. Naku. Hindi, iba yun. Gawa tayo Tagalog naman. Mm. Tagalog version nung... Hindi nga, pag, di ba, ikaw singer ka. Ba't ganon? Pag yung English ang pinapakinggan mo, kinanta ng isang foreign artist. Parang ng cool Amerika. pa nga eh. Parang no? okay cool, lang. cool. Oo, Pero kasi pag Tagalogin mo, parang yung... sir, kasi yung Tagalog, kultura natin yan, makaka-relate agad tayo eh. Parang Oo. yung pag-English masyadong, hindi eh, parang light lang yun sa atin dahil yung kultura natin, hindi naman yun yung medium of instruction natin. Minsan nasa Amerika ako, tapos nagda-drive kami, no? Tapos radio. Yung kanta, Hello, Motherfucker. Oo. Meron yung Tagalog version, sir. Tagalogin mo yan. Oh, hello, madapa ka sana. Yan. Diba? Asa mo pakinggan, di ba? Madapa ka sana. Hindi, yun lang ang sinasabi ko. Maging open mind tayo. Bakit pag in English, payag tayo. Oo, Pag Tinagalog, sabihin natin bastos na, di ba? So, anyway, mapunta tayo sa kantang Sabongero. Alam mo, Sabongero din, ako as a writer ng Sabong, palagi ko sinasabi na it was because of some writers who are influenced by the Americans ang nagpasama sa mukha ng Sabong eh. Kasi during the time ng American occupation ng Pilipinas, pinilit nilang ilayo ang mga Sabongero sa Sabong, no? Inintroduce nila yung baseball, everything. Tapos naglabas sila ng mga textbook na parang yung Sabong Nagiging negative ang Sabong. Kaya nga doon Basketball, sir, di ba? Oo. Basketball kasi sila yung nag-imbento niyang sport na yan. Kaya nga doon napunta napisa yung Sabongero daw pag nasusunog yung bahay, una pang ililigtas yung manok sa asawa niya. Ngayon, ikaw bilang isang artist, paano pumasok sa isip mo na ang isulat Sabongero? Alam mong baka ma-controversial ka na naman. Actually, sir, matagal ko nang nagawa yan. Pero ito, ni-request to ng aking kaibigan na siya rin yung parang vet products yung linya niya. Si Miss Diona Marfil. Parang yung ang negosyo niya is mga veterinary products. Okay. Yan, mga produkto ng mga manok, ganyan, pang sabong, ganyan. So kami DJ, gawan mo ko ng kanta na So in the beginning, it was for something commercial. parang para sa sabongero, pang re-regalo ko sa mga sabongero, ipapakanta natin, sabi niya. So yun, gumawa ako, tapos binigyan niya rin ako ng background on Sabong Sports. And Sabong, hindi siya masama or hindi siya yun nga, tama yung sinabi niyo. Yun pala yun, ngayon ko lang nalaman na binigyan lang ng masamang kulay ng taga-ibang Yes, so alam mo, ang Sabong, it is really ang manok panabong, it originated from Asia. Malaysia yata. Asia. It's a Malay Then it was culture. brought to Europe by mga At from sa Europe talaga naging napaka sikat ng sabong. Kaya nga merong pupunta ka sa Europe, may mga pa ron eh. Yung salitang cocktails, di ba? Parang boxing lang yan, di ba, sir? Alam mo ba kung ano yung cocktail? Ano yun, sir? Parang bomba yata. Hindi. Ang cocktail, yung salitang cocktail, before sa Amerika, pag may party, merong isang parang picture sila na korting manok. Lahat nung tapos yung party, lahat nung natirang mga inumin, binubuhos doon. Tapos iniinom nila uli. Lahat nung natira. Lumalabas yung yung pag binuhos na gano'n, doon sa tail ng manok lumalabas yun. Kaya sa cocktail. Doon nag-business salita. Kayang cocktail. Which is actually a mixed drink. A mixture of different drinks. Of drinks from the different Yes, people. yes. Ganon ka popular ang Kaya So pala. there are also Cocktail. there are also streets in Europe, in London na
lahi ng manok ang ang pangalan. Oo, mga Oo. sweater, kelso, tama ba yan? Hindi, Alam ni ang mga Ma'am sweater, DJ, alam ah. ang mga sweater kelso sa Amerika na Sa Amerika. na ano. Eh, sa atin, sir, meron Ang na mga tayong dinala, sarili. ang mga dinala from America, Europe is yung mga dome, yung whites, yung mga White depende sa hackles. kulay eh, di ba? Ayun, it was only a decree of a queen kaya nawala yung sabong sa England. Parang kapritsyo lang ng isang reyna. Ayoko na ng sabong. Yung pala yung history. Pugutan lahat ng mga sabongero. Yan lang. Yan lang, kapritsyo lang ng isang reyna yon. Kasi bakit kaya, sir? Wala. Parang Sabi siguro, nga kasi daw dito, narinig ko rin Oo. sabi nila mas marami na daw ang mas dumami daw ang sabungan kaysa simbahan. Kaya well, totoo yan. Totoo yan. yung mga panahon nung mga Kastila. Totoo yan. Mas dumami daw ang sabungan kaysa... So, syempre, magkakaroon yan ng, di ba, imbes de, na nagko-contribute sa simbahan, mapupunta sa entertainment, Oo. which is amusement, di ba, Tama. ang sabong. Para lang lalo kang mas maging proud sa sinulat mong kanta. Actually, nung dumating dito mga Kastila, may sabong na sa Pilipinas. Yes po. Sa Palawan, naglalaban na sila ng malalaking manok. And nung nakita ng mga Kastila na mahirap kontrolin yung mga Pinoy, magkakalayo yung tirahan nila eh. Mhm. Yung hilig ng Pilipino sa sabong, ginamit ng mga Kastila, nagtayo sila ng mga sabungan. So yung mga Pilipino naglipatan sa paligid ng sabungan. Kaya pala. Di ba? So, alam mo ba ang Mayan word for sabungan is palengke. Mexican word. So, you think ang palengke is a Tagalog word? No, it's not. It's a place where you fight roosters. Oh, The word ngayon palengke, market, Oo, market. market. Area na. So, kung nagamit mo ng mga Kastila yung sabong to rule over the mga Pilipinos, noong panahon na tinatayo naman yung Katipunan, ang number 1 recruitment area nila, sabungan. Oo. Kasi Ang madaling, galing, madaling kausapin yung mga lalaki dun eh. Oo. At saka, ang sabong is parang camaraderie yan eh. Nag-grupo-grupo yung matataas at saka mabababa Oo. na... We call it the Great Equalizer. Oo, yan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, saan mo nakuha yung mga wordings, yung lyrics ng kanta mo? May nagturo sa'yo? Ako, Nag-research ka? Oo, ni-research ko. Okay. Tapos, yun, gumawa na ako. Anyway, very general naman yung mga words. Oo. Diba? Maginoo, matapang, which is talagang, ano yun, mga general, kumbaga, adjective para sa isang, parang sa isang tao na Tama. Oo. dinedescribe mo. So, basically, yan, marunong tumapad sa pinag-usapan. Kasi nga, dyan mo makikita na lahat, pag sa sabungan, honest, alam niya kung ano yung nilabas niyang pera, alam niya kung ano yung babalik sa kanya. Milyon-milyon ang pustahan. Oo, para walang kontrata, parang gano'n. Senyas lang ng kamay. Ano naman ang naging feedback sa'yo nung ginawa mo tong kantang Sabongero? Wala pa po naman, baka sakaling ngayon palang magkakaroon. Kung pasisikatin nyo dito sa stasyon. Ginagamit po Basically, namin. hindi naman siya ganun ka. Hindi pa Hindi siya po siya masyadong well promoted. naikalat, no? Hindi pa po, sir. Kasi Baya mo unti-unti. ano natin yan, ipopropagate natin. At saka ikakalat independent po siya. Hindi siya, kumbaga, wala siyang record company. Okay. Yung mas So, madali. Oo, madali lang. Madali siya. Gagawa natin ng MTV yan. Yan, sir. Promise nyo yan, sir. Oh, promise. Marami tayong Kayo nang bahala doon sa concept, sa marami direction. tayong material. Oo. Gawan nyo ng MTV. At meron kaming paggagamitan ni Miguel niyan. Talaga? Sa aming TV program. Yan. Ang ganda, sir, di ba? Tapos danceable pa. Upbeat. Ang lahat. Yan. Itataya ang lahat, Yeah. pati ang kanyang Yan, sabayan mo na. Yeah. Pagkat ganyan kung umibig, ganyan kung magmahal, ganyan ang sabongero, tunay na romantiko. Miguel, ikaw yan. Totoo ba yan ba, sir? Ikaw yan. Parang kinakausap mo si Sabongero, sabay tayo, Kalan. sir. Sabongero. Sabongero! Ganyan ang sabongero. Pag nagmahal ay todo. Tama ba yun, Ikaw pa rin sir? yan, Miguel. Ako na naman. Sabongero. Ganyan ang sabongero. Tunay na romantiko.
Natutuwa si Atong Ang niyan bukas. Oo. Sir Atong Ang. Oo, map. Oo. Announce natin mamaya, no? Kala. Siyempre. Ang galing. ang May galing. isang Yeah. salita. Sa inyo po to, Sir Yan. Atong Ang. May bilandigan, marunong tumupad sa pinag-usapan. Pagkat ganyan kung mag-isip, ganyan kung makitungo, ganyan ang sabungero, tunay na Maginoo. Yun, ah. Si Sir Lando yun. Yun. Sabungero, Sabungero. sabungero. Ganyan ang sabungero. Pag nakipagkapwa-tao, sabungero. 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 Sintonado. Ganyan ang sabungero. Tunay na Maginoo. Yan ako, Kalando. Yan. Ikaw yung romantiko. Kalbo. Wag mo lang gagalitin. Wag mo lang Ito, hahamunin. maganda Yan, tayo. oh. Pagkat Maganda. katulad ng tandang, Yan. hinding-hindi ka Yun. uuungan. Maganda. Lahing palaban Yan. at walang kinatatakutan. Ganyan ang sabungero, hindi umaatras sa Sa laban. laban. Di ba? Parang yung Ayun. manok. Parang yun, ako ah. Ayun. Sabungero. 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 Ganyan ang sabungero. Pag nagmahal ay todo-todo. Yun. Sabungero. 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 Ganyan ang sabungero. Tunay na romantiko. Yun. Palakpakan. Palakpakan. Sabungero. Maraming ganyan ang sabungero. Pag nakipagkapwa-tao, sabungero. 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 Ganyan ang sabungero. Tunay na Maginoo. Yan na si Sir Lando. Galing. Okay, ano sa natin, Miguel, ano? Yan. Yan. Bukas po ay ito yung ating guest performer Yan. sa UFCC Awards Night. Para sa 2015 Cocker of the Year. Oo, Yan, ng Ultimate ng Fighting Cock UFCC. Championship. Saan po gagawin niya, Kalando? Sa Soler. Soler Yan, Resorts and Casino. Soler Resort and Oo, Casino. tayo MC dyan. Yun. Ikaw lang. Tayo. Pagkita-kita po Kaya mo tayo na yun. doon. Ganun Siyempre, ba? thank you Miss Rosemary Cruz at Oo. sa mga apo mo. Yan. Apo eh, no? Ayan. Fariñas Sisters. Asan yung mga alaga Edman. mo, ma'am? Papuntahin mo rito para pabatiin mo naman. Yeah, oh, Yan. yan. Kasi Ilang- mamaya po papunta kaming Batangas. Mm. Doon din, sir, meron din kayong mga event doon pag Batangas. Marami, sa marami. Thunderbird. Oo nga. Marami. All Eh, over. minsan yun, nag-guest pa daw kayo. Yung kinigas nyo, sino yung guest nyo last time? Si Mocha Girls ba? O Mocha, Go Girls. Go Girls, yan. Ano ba to? Ano ba yung isa? Batchmates. Batchmates. Oo, Oo, yung nakikiguess dating namin yan. Mocha at dating, Oo. Nag-guess natin yung mga yan. buti naman at napasali ako sa mga gano'n. Ay, gano'n. Kayong ano? Oo. Yun. Pwede nating pasayawin. Meron pala tayong mga bisita. Oo, yan ang Fariñas Yeah, dito kayo, dito kayo Sisters. sa likod para Oo, makita oo, kayo. oo. Ano sila? Mga singers sila? At sample. Sample, masaya ngayon dito sa Kakpihan. Ayan. Yan. Ang pangalan na show natin is Kakpihan. Kakpihan. Wow, kakpihan. Parang kapihan ng mga cockers. Kapihan ng mga Usapang sabong Sabong sa sa radyo. radyo. Sabong sa radyo. Yan. Okay. So, bukas ba, DJ, kakantahin mo tong sabongero? Oo naman, sir. Yun. Para ito sa mga sabongero. Yun. Inaalay ko sa mga sabongero. Pero re-request ko dapat opening number mo yung tipo kong lalaki. Yan. Sige. Para yan sa Yan, inyo. para Ang maganda. tipo kong lalaki. Ayun. Maginoo, pero medyo lando. Yeah. Ulig. Pasok. Ayos. Pwede. Parang- Pumasok, sir. Lando, Para ko na Maginoo. para ko na imagine. Ang galing. Diba, sir? Lando, Maginoo. Kailain mo, Kalando, pumasok. Pwede naman Miguel Hindi rhyming eh. Hindi rin. Hindi may OM. rhyming eh. Para ko na imagine si Jerry Ramos bukas. Oo, nako.
Ang saya nito. Hindi, alam mo, nung sinabi nila sa akin, Sir, yan, may kilala ka bang performer ka ako? DJ Alvaro kanina. Oo. Ito na ang panahon para ilabas si DJ Alvaro sa mga sabungero. Tama. Ako lang po ang gumawa ng tungkol sa sabong. Meron na bang iba? Wala eh. Wala pa, di Wala. ba? Oo. Meron yung manok ni San Pedro. Tagal wala. na, 80s. Ano ba yun? 80s pa yun. Manok ni San Pedro. Tungkol din yun sa sabong, sir. Oh, Actually, tungkol sa isang TV show ang It's a kwento sitcom, niya. eh. sitcom. Oo. Oo. Parang ano niya, yung theme song nung sitcom. Yeah. Ni-research ko po yan. Lahat pasok yung mga lyrics. Okay. Tumama. DJ, Tama. taga anong probinsya mo ba? Pangasinan, sir. Panggalatok ka. Yun. Pero magaling ka mag-Tagalog, ha? Oo, sir. Tagalog. Masarap ka magluto Halo-halo. ng pinakbet. Bun, pinakbun. Yeah, Ilocano. pinakbet. Pangasinan ako pero nakakapagsalita ako ng Pangasinan kasi magkaiba pa yan, sir, na language. Oo. Yan, native language yan. Pangasinan, Ilocano, Tagalog, German. Ay, hindi pala. Ganon. German Rocky Bakit? Road. Saan galing yung DJ? Yung tatay ko po, DEE-JAY. Yun yung binigay niyang pangalan sa akin. Ayun talaga pangalan Yun, mo. Yes, sir. DJ pala talaga. Talaga pangalan mo. Kala namin Yes, disc sir. jockey. Ang Hindi. ano eh. Pangalan ko talaga yun, sir. Ba- Apelyido ko yung Oh. Alvaro. Tunay Okay. talaga. Bakit? Bakit gano'n ang... Saan nakuha ng tatay mo yung pangalan na yun? Hindi ko rin alam, sir, pero di Mahilig mga siya sa pangalan, DJ. iba-iba yung pangalan namin. DJ, tapos yung pangalawa, Django. Yung Django yung lalaki. Tapos pangatlo, Shoji. Django, cowboy yung araw yun eh. Oh, Shoji naman, si Shoji Karada. Ah. Tapos yung pang-apat, Lady Diana. O, panahon na yun ni oo. Princess D. Yung panahon. Tapos yung pang-lima, Lady Chatterley. Ah. Pang-anim, Lady Godiva. Parang Lady na-obsessed sa Godiva, lady. Oo. ano, chocolate yun eh. Oo nga, sir. Chocolate, saka... ewan So ko. anyway, saan ka nagpe-perform ngayon? Ay, ngayon po, ngayong araw na to, Okay. papunta po kami ng Tingloy, Batangas. So, Tingloy. saan sa bandang Tingloy yon, Miss Rosemary? Tingloy, barangay ba yun? Bayan, Anong bayan yon? island, ay isla ng Batangas Tingloy, po. Batangas mismo. So from ano kayo? From Batangas City kayo? O ano? Anilaw. Anilaw. Sasakay kayo na pupuntang sa isla. Ako, ingat kayo ha. Sinong ano natin, sponsor natin doon, Miss Rose? Yung barangay kapitan, yan. O, si barangay chairman ng fiesta doon. Happy fiesta po, Tingloy, Batangas. Ayun. Pero ngayon na alam na ng mga sabungero na may kantang sabungero. Oo, sir, pakalat na Madalas natin. ka na sa mga sabungan ngayon. Ha? Yes, kailangan ko yan, sir. Sa mga sa mga Ang sabungan. Pero Pero- ang sabong talaga ay sa sports. Yeah. And We bukod call sa it we sports, call it the national pastime. Oo, it's traditional, it's a traditional game. Kumbaga, kultura na yan eh. Bago pa dumating yung mga ibang lahi. At saka ano, Nandyan na sa yung mga sabong. hindi nakakaalam, kung baka sabihin nila maliit lang yung sabong. Lahat na ng malalaking korporasyon sa Pilipinas involved na sa Oo, Game tama. Paul. There's Thunderbird, which is owned by Unilab. There's Yung sa San Miguel, meron Integra, din sila. which is owned by Bimeg. San Miguel. Yan, and Miguel. Bimeg. Ayun. Involved na rin ng sila mga Gokong Way. Meron silang Supremo, Supremo. Feeds. Supremo Feeds. Involved na rin na si Luciutan. Meron siyang Salto. Ninja Feeds. Ninja. Yeah. Oh. Ninja. Involved na rin ng mga taga Cebu, yung mga Aboitiz. Aboitiz. Salto. Ang mga Sarmiento, meron silang Panabong Feeds. So lahat ng malalaking business conglomerate sa Pilipinas naglagay na ng sarili nilang mga feeds. So, ganun kalaki ang market ng sabungan. So ang chicken feed, hindi na chicken feed ngayon. Hindi na, sir. Ano na Hindi ngayon? na. Nung araw sinasabi, ay chicken feed lang yan. chicken feed lang yan. Ngayon, Kasi chicken feed ngayon, 55 na per kilo. mahal na. Mas mahal pa sa bigas. Oo, mas mahal pa. Ayun, kasi Anyway, alam ko naman kasi yung pag sabong kasi 'di ba may negative, pero depende naman yan kung paano mo parang boxing din, ganun din 'yun, 'di ba, sir? Lahat ng bagay merong negative. Lahat ng bagay sa mundo. It's how you practice it. Oo, para maging positive. Oo, pero alam mo, hindi lang 1 million na kababayan natin Pilipino ang directly employed by cockfighting or game ball breeding. Iba pa yung mga indirectly nakikinabang. Tulad yung mga nagtatrabaho sa mga game fowl feed companies, yung mga nagtatrabaho sa mga poultry supply stores nationwide, sa mga sabungan,
So malaki ang naiko-contribute niya even sa ekonomiya. even the farmers. Mm. Napakaraming nakukonsumong Corn. Oo, saka ibang grains pa na para sa cockfighting. Mm. So malaki talaga. There are more than 15 million birds ang nagagamit every year Mm. sa pagsasabong lang. So imagine mo kung gaano karaming feeds ang kinakain yan. Malaking industriya siya. Malaki. At halos lahat ng feeds ng manok na yan ay nailuluto rin yung mga natalo. Kinakain din naman yun. Kinakain Mm. din naman. Kinakain rin. Oo. Kinakain rin. Ang laking Kaya tumatapang lalo. Yun. Anyway, hindi na namin ikaw masyadong pipigilan dahil baka ayaw namin magmadali kayo, baka kailangan nyo mag-drive ng mabilis para na makaabot Hindi doon. naman po. Mm. Anong mensahe mo sa mga sabungero? At meron akong isang personal na question. Yes po. Nagka-boyfriend ka ba ng sabungero? Wow. Pwede bang secret? Kasi Kasi sabi kung mo, hindi pa, sasabihin ko sa'yo, i-try mo. Ganun ba? Yan. Ganun po ba? Sige, Para- ito-try ko. alam mo, Ma'am DJ, pag nagka-boyfriend ka sa bungero, Ako. gagawa ka ulit ng panibagong kanta. Kanta na naman. May inspire ka gumawa ng Galing. panibagong Iba na magiging pangalan ng kanta niya. Ano na? Sabungerong Bastos. Pinagsama ng tipo kong lalaki at sabongero. Ayun. Okay. Sige. Sige, maraming salamat po, Sir Lando Luzong, Sir Miguel, si Miguel po. and sa inyong kakpihan. Kakpihan program. Ayan, lagi po kayong makikinig sa Kakpihan at manood din sa Ustream. Hindi totoong ang kakpihan ay programa ng mga bading. Hindi, Ito ay syempre. usapang sabong sa Oo, radyo. usapang sabong sa Radyo Inquire, DZIQ. Maraming Inquire. salamat po. And bukas po magkita-kita po tayo sa Soler Yan. Yan. Resorts. Soler Casino. Tama po ba? Soler Resorts and Casino. Yeah. Soler Resorts and Casino. Sa awards night. Awards night. Anong oras po yun, sir? 6 o'clock. 6 o'clock. UFCC. UFCC. Ayan. Ultimate Fighting Ultimate Cup Fighting. Championships. Wow, parang UFC lang, sir. Yeah. UFCC at congratulations po sa lahat ng mga nanalo at aawardan. At mag-ready. Mabuhay sa bungero, sa buong mundo. Yan. At mag-ready ka. Mahilig kumanta si Boss Atong. Oo, Yes, sir. sasabayan. Oo nga, sinabi ko na din sa banda ko. Yan. Sige, maraming salamat. Thank you. Maraming DJ. salamat po, Sir Atong. Thank you rin po. Kita-kita bukas. Picture tayo, picture. Okay, Commercial magbabalik muna, Miguel. ang Kakpihan, usapang sabong sa radyo. Okay, nagbabalik tayo, Miguel. Yan. Okay. Ang sarap kausap ni DJ Alvaro. Oo. Saka ang ganda talaga ng boses. Kung ano yung boses niya dito sa recording, sa live, ganun din. Parehas Oo, rin. Walang daya, ano? Wala. Walang ano siya. Kung anong boses. Tinan mo yung message ni Raymond Canet. Oo. Noy, super ang mga guest mo sa radio program mo today. Yeah. Sabi niya, I like to be like you when I grow up. I like to be like you when I grow up. Kasi, hindi na kasi lumaki to si Raymond eh. Ayan. And then, nasa nasa Dallas, Texas. Texas, Ah. yeah. Kita mo mga listener natin, ha? Binabati natin si Sir Raymond. Mabuhay ka, sir. Ayan. At maya-maya, kausapin natin yung kaibigan natin from Quezon City. Mm-hmm. At tinatry din natin makontak si Governor Claudio Bautista. Oh, yan. Alam mo, very busy siya dahil may bisita siya ngayon. Andyan yung kanyang kapartner sa Amerika, si Mr. Joe Brown. Si Joe Brown ba? Yeah, kaya minsan ang entry niya, CPB-JB, Yan. dahil Joe Brown. Joe Brown from Yeah. Tennessee. Ang dami niyang imported na manok from Mr. Joe Ay, Brown. Yeah. grabe. Halos Grabe. lahat. Yeah. Kung makikita mo lang yung farm niya. At saka mababasa nila yan sa susunod na issue ng Game Foul Magazine. Yes, si Governor Claudio po ang next cover story natin. Sakto, kaka-champion lang. Oo. Sakto. Hindi, ganito ha. Nung lumaban siya sa World Slasher, first day, 4 wins, dalawang entry, di ba? Pero wala siya, nasa Amerika siya eh. Nung dumating siya, hindi nag-champion, no? Nagpapasalamat si Raymond sa'yo. Thank you daw, Miguel. Yes, sir. Mabuhay ka. Hindi nag-champion. Parang 6 points lang sila. Nung nagkita kami sa Davao, sabi niya, Lando, kasi
hindi sinunod yung utos ko. Ayun. Sabi niya, bago ko umalis, galing papuntang Amerika, may programa nakatamada na kung ano yung kung mga ano man ilalaban. ang Oo. gagamitin. Yung palang 4 na nilaban nung first day, na nanalo lahat, Pili niya. bili niya, pero ang usapan doon, Pang yung dalawa finals. pang elims, yung dalawa pang semis. Aha. Ang ginawa, nilagay sa dalawang entry. Oo, naku. Ngayon, sabi niya, kinausap niya daw yung handler niya. Mm. Ang sabi ng handler, mas maganda yung kilos. Mm. Kaya yun ang pinasok. Ngayon, ang katwiran naman niya, hindi yun eh. Mm. Ang manok na napili ko na by pedigree, by winning winning record niya, hindi ko mo nagbago ng konti yung palo, hindi niya nagagamitin. Kasi para sa kanya, gagawa na yan para manalo. Tama. Subok na niya. Anyway, nung umalis, nung nag-usap kami, sabi niya, tinan mo, yung pinalaman ko sa kanila, itong elimination ng NCA, sinunod nila, di 2 points 2 sila. points. Dalit sabi, nag-semis. Kahapon, Grand final sa kapon. champion. Oh. Niisip ko ngayon yung grand final. Hindi. Kaya Kahapon kaya lang pala. gusto ko makausap si Gob kung sinunod na ba yung kanyang Yung line-up. Mm. Pero, sabi ko nga sa Miguel, nung unang punta ko ng Zamboanga was in 1990. Doon sa farm ni Kuya Boy Primalyon. It was 1990 nung pumutok yung Pinatubo. Just mga a day after pumutok ang Pinatubo. Ang una kong punta sa Zamboanga. Nagsusulat ako noon, kasama kami ni Parin Totoy de la Cruz sa Pinoy Sabongero Magazine. Kasi si Parin Totoy, mahihiyain yun eh. Sabi niya, pare, kausapin mo nga si Boy Primalyon, i-cover natin. Sabi ko, malayo yun. Sabi niya, hindi, hingi na lang tayong picture, interview na natin dito. Ayun. Pinausap ko ngayon si, Kuya Boy. Kuya Boy, pwede ka ba namin ma-cover sa magazine? Sige, kailan kayo pupunta sa Zamboanga? Sabi niya. Sabi ko, ano po hindi po malayo po masyado, pwedeng humingi na lang kami ng picture ng farm nyo at dito na namin kayo interviewin. Ang sabi niya, Lando, hindi nyo maisusulat ng maganda kung hindi kayo pupunta doon. Tama. So nag-isip ako, anong meron? Bakit kailangan pumunta doon? No? So anyway, sabi niya, sige, punta kayo doon. Pagdating nyo doon, ibabalik ko sa inyo yung pamasahe nyo. Tapos ako na magbibigay sa inyo ng pamasahe nyo pa uwi. Sabi niya. Bumili ako ng ticket sa aeroplano. Kami dalawa ni Parin Totoy. Pumutok yung Pinatubo. Nag-asphalt. Di ba? Walang maka-take off na nung araw na lilipad na kami, walang maka-take off na aeroplano dahil puno ng asphalt yung yung runway. Sabi ko, paano to? Sabi ko, niyaya ko si Parin Totoy sa PAL. Niripan namin yung pinaripan namin yung ticket. Tapos sabi ko, halika, punta tayo ng airport. Ng pier. Hanap tayong barko doon. Mabuti naman, mayroong paalis na barko papuntang Zamboanga. Sumakay kami doon. Yung biyahe, 2 gabi. Ang layo, Miguel. 2 gabi ang biyahe. Pero hindi naman malungkot kasi nakasabay namin yung mga nag-exam ng nursing board. Ang saya doon sa barko. Ayan na naman. Bigla na namang sumaya. Oo. Ayan nga na naman. Minsan, ang Diyos rin mabait din. Ano kaya nangyari sa mga nurse na yun? Hindi naman. Pumasa kaya? Hindi, masaya lang kasi. Pumasa Masaya kaya? lang. Pagtapos silang makilala ka, pumasa kaya sila. Hindi, masaya lang. Sa kanila ngayon. Kasi siyempre, masaya doon sa barko Oo. kasi sila, puntang Manila, nag-take ng board exam. Ang tanong dun Tapos Masaya. nawala na yung pressure sa kanila, pauwi na sila. Pauwi na. Pauwi na sila sa Zamboanga Naku. Hindi masaya na yung mga nurse, yun. Nag-ano ka? Yun ang nakasabay namin, kaya hindi kami masyadong nalungkot naman. Nag-Espanyol ka na naman, Kalando. Oo. Sa Bacano. Oo. Ano sabi mo, Kalando? Tumba la cama. Ayun na. Yun na naman alam kong Ay, Espanyol. nako. Oo.
Hindi ko nga alam kung ano ibig sabihin. Ano. Narinig ko lang, basta ano yan. Yun, kaya yun ang unang punta natin sa Zamboanga. Mountain of La Paz. Okay. Sa Zamboanga City, nandun yung mga farm. Alam mo, talagang kikilabutan ka. Gano'ng kahirap? Oh, yeah. Anong, Pagdating mo, makyat kami sa bundok. Siguro dabating kami doon, mga after lunch na eh. mhm. Yung mga puno, mga 40 feet ang taas ng mga puno. Grabe. Ah. Mga lumang puno na Oo, talaga. mga matataas na puno. Kasi ano yan eh, ang La Paz kasi, ano yan talaga, parang, ano tawag dito? Yung logging site yan eh. Okay. Pinagkukunan talaga ng ano yan. Oh. Kaya ang tataas ng puno. Matutuwa ka nung oras na ng pagkain ng mga manok, feeding na. Mhm. Magugulat ka na lang, lumilipad yung galing sa 40 feet na puno. Mhm. Lumilipad yung mga pababa, parang mga agila. Nag-glide yung mga Zamboanga White. Mga Ganda tignan nun. I can imagine. oo. Grabe. Tapos doon na sila umiinom sa sapa. May bukal may eh. free-flowing na tubig na. From then on, halos every year, mga twice, ako pumupunta sa Zamboanga. Napadalas ka na. Napadalas na kasi Naging regular ka na doon. na kami, nagle-leg banding na kami for stag derby. One time, nagpa-derby si Boss Atong ng 10 stag. Yun, punta kami doon. Richard Waits, akit kami doon eh. Tapos, alam mo naman ang istorya ng Zamboanga. Pauls, nag-dominate yan, mga mid-80s Hanggang early 90s. hanggang early 90s, no? Hanggang unti-unti nawala. Mhm. Ngayon, nung napunta ako sa farm ni Governor Claude Yeah. the other day, parang it's Zamboanga all over again. Oo, nag-reincarnate. Oh, kasi ang Bumalik. Zamboanga, yung La Paz Mountain, Yeah. parang mga 30 minutes lang paakyat eh. Mhm. Eh, Ano, by foot or by... Mga jeep na, by yung mga jeep na dual na sinasakyan Okay. namin. Ito namang kay Governor Claude, 1 hour mahigit paakyat. Pero kami doon, 4x4. Hilux na 4x4. Mas mabilis yun. no? Oo nga, din layo talaga. So it no? was actually 4,000 feet daw above sea level. Grabe. Talagang hindi mo naabutin yung ulap dahil nakaka-level mo na eh. So that's only one farm, na... ni Yun lang may farm doon. Yun lang ang farm doon. Isa pa lang sa mga farms ni Governor Claude. Meron yan. siyang 3 siguro. 4. 4 na farms. 4 na farm. Terrible. Oo. Wow. Pero doon yung ranging. Doon ang ranging area. Nakita mo kasi naman bundok. nakita mo Ganda. naman yung video, di ba? Grabe, napakaganda ng mga manok doon, mga kaibigan. Tapos nung mga bandang 4:30, kailangan na yung bumaba. Kasi bumababa na yung ulap. Pagdating ng mga alas 5, Zero visibility. pagdating yung alas 5, halos hindi na kayo magkikita. Oo. Ganun katindi. Grabe talaga. Nung nasa baba kami, Miguel, doon sa isang farm niya, nagbitaw kami ng mga stag. Ang gagaling. Ang lalakas pumalo. Sigurado. Ha? Mga mga 7, 8 months old na yun. Mga pang-A-cup niya siguro. A-cup. Pagdating namin sa taas, nagbitaw kami ng mga 5 months old. Mas malalakas pumalo kaysa doon sa 8. Kasi Grabe iba, talaga, iba, grabe. iba Saka, yung laking bundok. Alam mo, medyo nung natalo si Gob sa pagtakbo ng takbo niyang governor, natalo siya, medyo nanahimik siya. Parang inisip na nga rin niyang tumigil na eh. Kaso, nung talagang titigil na siya, sana magtatabi na lang siya ng mga 200 daw. Kaso nung pinuntahan na niya yung manok niya at namili na siya, lahat pumapalo. Talaga. Nanghinayang siya, hindi na tinuloy. Tapos last year, nagpulbra siya ng breeding, nagka-problema. May maraming namatay. This time, na ipakilala natin sa kanya si Doc Paulo. Doc Paulo, yes. Paulo naman si Siyempre, Doc Paulo. pambansang vet eh. Diba? Kay Doc Paulo, buhay ang chicks nyo, di ba? Pinakilala natin pinadinala ng Thunderbird kay Governor Claude. Ayon, dami niya, mahigit 2,000 yung production niya ngayon. Grabe. Nakita ko yung mga pictures. Grabe, napakarami. Parang Jurassic Park, di ba? Tsaka ang gaganda ng manok. Ang gaganda ng feathering. Pulang-pulang mga mukha. Alam mong healthy. Ibang klase. Alam mo, sabi nga niya,
Pag hindi raw siya nag-champion sa bakbakan ngayon, para titigil na siya ng pagbibid. Ganun siya confident. Oo, ano? kasi wala nang dahilan para hindi sila Oo. mag-champion. Which is, ako naman, very positive, na talagang gagawa siya ng talagang makukuha niya. Yun na lang hindi niya napanalunan eh. Yan, lahat na. Oo, Yan. yun World na lang. Slasher, Yun nakuha na lang. niya. Yun na lang hindi niya napanalunan. Araw ng Davao ba? Was he ever champion ng Araw ng Davao? Around about twice or three times na. Oo. Okay. Wow. So, Mm. multi-winner na siya na Araw ng Davao. Yun. Ayan, Miguel, magpaalala muna tayo. Okay. Tapos, balikan. Andyan na yung kaibigan natin, si Kapitan Boy Tanyag. Okay. Nasa linya na. Okay. Sa pagbabalik namin, makakasama natin si Kapitan Boy Tanyag ng Quezon City sa pagbabalik ng Kakpihan, Usapang Sabong sa Radio. Okay, bigyan natin ng schedule ng Sabong Sports group of websites. Unang-una sa sabongsports.com, meron tayong yung regular natin, One Cock Ulutan and Fastest Win dyan sa Rodigon Mega Cockpit. Nakaisang panalo na ako. Ayun, oo nga pala. Ano kayang oras? 12 seconds. Ha? 12 seconds. 12 seconds. May pag-asa yun may sa pag-asa. premyo. Grabe, ha? Ah, Talas ng tari mo, Kalando, ha? palagi naman. Palaging hinahasa kasi ni Yeah. Kalando. Yeah. Okay, sa sabongsports2.com, meron tayong One Cock Ulutan dyan rin po sa Las Piñas Coliseum. Kanina pa hong umaga yan nagsimula, 9 a.m. Tapos, ito, derby naman sa sabongilonggo.com. Meron tayong 5 Bulls Tag Finals dyan sa RGG Sports Center of course, sa Bacolod City yan. 57 fights po yan, mga kaibigan, starting at 3 p.m. Tapos sa sabongsamindanao.com, meron tayong regular hack fights dyan sa New Davao Matina Galera. Oh, kahapon, Miguel, officially nag-start na ang stag season sa Mindanao. Oh, yung A-Cup. Hindi, Simula na. DMG. DMG, Davao Matina Galera. Ah. Okay. Tapos sa panaysabong.com, meron tayong One Cock Ulutan dyan sa Gimbal Cockpit Arena. Tapos sa sabong sa southluzon.com, meron naman tayo, ito derby rin, 4-cock derby dyan sa LDB Cockpit Arena dyan sa Candelaria, Quezon. Sandaan sultado yan. 100 fights starting at 3 p.m. Tapos sa sabong sa Cagayan Valley.com, meron tayong regular hack fights dyan sa JC Clay JC Sports Clay, Complex. And then sa sabong sa socsargen.com, meron tayong regular hack fights dyan sa Apopong Galera sa General Santos. Hatid sa inyo ni Mr. Michael Tan. Yan, Ayan po. okay. Ito, bigyan na natin yung ating idol. Okay. Ito, sintigas ng bakal. Yon. Sintibay ng semento. Yeah. Yan. De, Ang ating kaibigan, Ikaw na. idol, kapitan ng isa sa pinakamalalaking barangay sa 4th District ng Quezon City, ang ating susunod na konsehal. Susunod na konsehal. Hindi naman. Kaibigan natin, barangay kapitan ng Barangay Damayang Lagi, Kapitan Boy Tanyag. Kuya Boy. Oy, Kuya Boy, si Lando po. Si Lando to. At si Miguel. Lando. Si Miguel kasama ko. Magandang tanghali, Manong Boy. bigyan natin si Miguel. Opo. Kumusta po kayo, Kuya Boy? Okay lang, nandito ako sa barangay. Andiyan ka sa barangay ngayon. May mga manok ng kaibigan natin sa barangay. Akala ko naman, andyan ka sa barangay, Cap Boy, para umikot-ikot at mga panya. Hindi pala. Manok pa rin. Manok pa rin. Maaga pa. Maaga pa. Tanghali. Mainit. Ayan. Okay. Kuya Boy, ready ka na ba sa Thunderbird Davao Challenge? Yan. Yan. Oo, mayroon pa tayong, naubos na talaga yung mga mga manok. Pero nagtira ako. Para dyan. Pero bahala na yung mga manok ko magsalita ron sa Davao. Magugulang pala itong mga tinabi mo, Cap Boy. meron. Nako, ayan na. Alam mo, si Capboy, always present to eh. Talaga, pati buong pamilya, palaging yan dyan, syempre. kasama. Masaya talaga. Masaya. Ngayon, Kuya Boy, sa Pearl Farm naman tayo. Pearl Farm. Oo, maganda. Makarating. Samantalang mga Andabaweño, talagang kilala sa sabong. Ay, nako, grabe. Punta ng mga Taga-Luzon, oo. Oo. Andyan ngayon ang sentro ng sabong eh, sa Pilipinas eh. Davao. Oo, basta sinabi breed Davao, talagang mabibili yan. Oo. Kahapon, Marami pa dyan Virgin Forest. tama yon. Kahapon po, Kuya Boy, nag-umpisa na yung kanilang stag season. Meron na. Napakaga naman Oo, grabe. Hindi kaya pagdating ng finals yan, magbaksakan na yung balayibo nila? Hindi, meron silang breeding sa may- bawat labanan. Mga Cap Boy, mga September, October born. Oo,
September born. Early born nila. Alam mo, 4 na beses sila nagbabanding doon. Mm. Mare, dahil sa talaga mabili ang mga manok nila basta galing Davao. Oh, at saka Kaboy, wala kasing walang kumbaga buong taon pwede sila mag-breed eh. Wala silang wet season, walang tag-ulan po doon sa Davao. Kaya, Kaya magandang kasi klima. pag ginabaksakan ng ulan yan, maglalaglagan ng pakpak. Oo, doon hindi ganoon eh. Parang talaga eh. Design na design para sa pagbe-breed. Saka yung pag nila dyan, yun ang nagpapalakas sa manok nila Tama. Tama. Kanina nga pinag-usapan namin ni Miguel, galing ako sa farm ni Governor Claudio Bautista. Alas 10 na ng umaga, hindi pa kayo magkikita. Sa Kapal ng fog. kapal ng fog. Ang ganda sa lungs ng manok, no? Kuya Boy, mabalik. Tibay. Kaboy, mabalik sa'yo. Ikaw ba talagang lahi mo sa bungero? Hindi naman. Lolo ko lang. Kaya lang yung environment dito sa barangay ko, pag hindi ka sa bungero, hindi ka mananalo dito. Ayan, talaga. Ibang barangay dami. Galing ako dyan sa fiesta ni Capboy Calando. Yung kanyang palaban. Naku, ang pustahan, grabe, napakasaya. Naku. Diyan sa Damayang bagong Barangay Damayang lagi. Damayang lagi. Oo, fiesta. May 3-cock pa derby si Capboy. Naku, mga big time sumali sila. Fiscal Villanueva. Siguro, by next year, mag-aandaan ko to. Magpapatulong ako sa Thunderbird before ng derby. May seminar at saka yung mga dancer nila. Kaya ba? Maganda. Tsaka, Capboy, pag hindi yan kasabay ng World Slasher, ko-cover yan ng sabongsports.com. Walang problema yan. Sige Kaboy, pasayahin natin yan next year. Kasi ang daming tao eh. Ang daming nag-uusap na tao. kami ni Dr. Claire. Sabi ko, lahat ng piyesta sa Quezon City, merong legal yan na 3 days na tupada. Natupada. May permit yan. So, coordinate niya daw yung mga kapitan para pati sa Thunderbird, yung product endorsement nila para ads na rin yan eh. Oo, pag-usapan natin kasi alam mo ba meron kaming yung dikalas na ruweda. Pwede. Pati Capboy, pati ruweda, pwede nang sagot ng Thunderbird. Meron tayong dikalas na mas maganda yan. meron tayong dikalas na ruweda, ginagamit namin sa mga probinsya. Ito ba elevated, Calando? Hindi, ano lang, mababa. parang Kailangan dito Pag mataas. may trade fair, kita ko yan. lalagyan natin ng konting I-elevate natin. pero may konting mga kasayahan saka may konting mga Pero changi-changi. dapat elevated. Yun nga ho eh. Kasi pag hindi mapapanood, dahil sa dami ng tao, pag naka-ground level siya, matatabunan yung mga manok. Pag-uusapan namin yan sa maganda. Kailan ba umpisa niyan? Tuwing Mayo ba yan? Mayo tong pa-fiesta ni Capboy. Ang susunod naman, Fiesta dito, iba-iba kung anong patron nila. iba-iba. Pero karamihan Mayo, Kaboy. Mas maraming Mayo. Pag-usapan natin, masaya yan, may election next year eh. Oo. Ang susunod naman, Capboy, no? Yung palaban nila Barangay Kapitan Jason Encomienda dyan sa Barangay Kamuning. Yung kinover natin ng Sabong Sports last year. Sumasali si Capboy dyan sa Quezon City. Kailan yan? Kailan ba yung kay Cap Jason, Capboy, ang palaban niya? June 7 ata. June. Naku, wala tayo dito. Himingi nga ako sa inyo ng himingi nga ako sa Thunderbird ng timer eh. Saka yung meron wala. Nakakabit na yun. Nasa Davao po tayo, no, Capboy, no? Yung palaban ni Cap si Capboy na. Pauwi na si Capboy nun. Sabi ko nga sa kanila, hindi ako maka-attend, Hindi, Capboy, pauwi ka na nun, June 7. Hindi kasi mga handler kasi kasama eh. Sabagay, kasama yung handler. Sila Eddie, kasama ni Capboy sa Davao. Pero may mga, naman ako, sobra ako na handler. Siyempre, pagka lumabang ka ng elimination, importante yung nasa farm mo. Tama. May iwan, marunong. Nakaraan, kinulang tayo sa swerte kasi hindi tayo nalagay sa kwarto na may aircon eh. Ganun ba? Kaya labas, pala. Nagbago ang Sa slasher. Nagkapan ako yung 3 times winner ko ng World Slasher, walang ginawa, yung bulik. Oo, yung bulik, no, Capboy, no? 3 times winner yun. Napakagulang nun. Para nag-off lang siya, no? Hindi kumilos dahil medyo yung aircon hindi tayo napalagay sa kwarto. Kaya pala. Nakakuha ng kwarto hapon na, siyempre iba na. Iba na, oo. Yan. So, Kapitan Capboy, kamusta ho ang inyong breeding sa San Pablo, Laguna? Kamusta po yung ating mga cockerels doon? Sinuwerte naman, sabi nung breeder ko, is awa daw ng Diyos,
700 ang breeding natin, ang ano natin, stag ngayon. Naku, ang dami. 450 banded. Yung 150 nakpas na sa edad. Mhm. Saka yung isa late naman. Ay, marami tayo pang open stag pala, Kapboy. Panlaban natin sa Pasay. Oo, meron. Oo. Ang dami mong dinabanding Late na... mapapalaban sila, marami. Oo. Ba, yun. So, babalik tayo dyan ni Consel Marvin para masilip yung inyong mga stags, Kapboy. Tsaka marami tayong buyer ngayon eh. Sila habagat, sa akin kumukuha yan eh. Ayan. Okay. Oo, dami. Ayan, titibay ng mga manok ni Kapboy. Ang ganda ng farm ni Kapboy sa Mukhang San baka Pablo. lang kinakain mo ngayon eh. Yung mga yero. Hindi naman. Magano na full-time breeder na ako ngayon. Kap, ano nga yung ano mo? Magaling bata ko. Yung signature line mo. Yung Signature line eh, gusto ko talaga Kelso eh. Kelso. Kelso. Yung Kelso ni Kapboy, mga karamihan, yung mga Foster, no, Kap? George Foster. Tama, mga George Foster na Pero Kelso. marami ko na-acquire na bago ngayon. Saan po galing, Kap? Meron akong Peruvian. Meron akong kaibigan na nagdala ng Peruvian. Okay naman. Oho. Kap, ang farm mo doon pa rin sa dati, ano? Sa San Pablo? Dati. Dati. Okay. So, ano ba ang mga ilalaban natin sa sa Davao Challenge? Mga white. Ikaw palagi matibay ang dinadala mo eh. Ay, mga puti White, mo, Kap. Nako. White. Pinag-champion yun ni Kapboy. Kap, di ba? Pinag-champion yun ni Kapitan Kelso White. Jun Lipni ka sa Makati. Naalala ko, naka 5-1 kayo nito lang. Sa Makati. Mga 3 months ago siguro sa circuit ng Makati Cockers Club. Pinag-champion nila yan. nag-champion kami. Kalando, yung kanilang mga puti. Ang gagaling yan. Super White. yan. So, excited na po ba si Ma'am, si Mrs., sa mga anak nyo? Oo, yung anak ko, talaga, yun ang kasiyahan nila. Parang kasama na rin sila sa pleasure na ganyan. Sa Hindi challenge, naman pwede, lagi ako na lang. Alam nyo na galing kami doon nila Isko nag-ocular kami. Ibang klase talaga yung Pearl Farm. Napakaganda. Napakaganda. Talagang matutuwa ang si Mrs. at mga anak nyo. Malungkot ako, wala akong kasama dyan. Kalanto. Ang ganun ba? gagawin ko dun sa Pearl Farm. Nagbibilang ako ng pearls. Hanapan kita si Rena doon. Kami Kapboy baka tumuloy pa kami ng agusan. Kay Congressman. Kay Gob. Governor Edibong paderby niya sa A8. Oo. Malakasan yan. Ayun na nga tutuloy pa. Tayo naman siguro maghanap naman tayo ng financer para masali din natin yung mga manok natin. Kaya naman. Nako, maganda ko sasali ka doon. Kaya naman ang manok natin, kaya lang yung masyadong malaki yung Exposure. Malakasan. Exposure, siyempre. Para makita nila yung mga lines natin na pwede din palang manalo sa pang big time. Yan, siyempre. Baka kala nila pang tupada lang si Kapboy. Si Kapboy, pag umakit yan sa Quezon City, 10-6 kagad ang tawagan. Doblado. Kaya hindi na mapalaban si Kapboy dyan. Nakakalaban ko si Charlie Gayoso Nako, nasampuan. Sabi ko, ano ba yan? si Charlie. Sumama loob ni Boss Charlie. Sinampuan ni sabi, ang bira naman kay Charlie Gayoso yan. Lumalaban sa big event yan. Sinampuan ni Kapboy. Talaga. Quezon City. Natabla. Medyo mabagal yung sentensyador. Anyway, Kap, doon sa mga hindi nakakaalam ng mga ginagawa natin sa Thunderbird Challenge, ano masasabi mo itong Thunderbird Challenge natin? Ito naman Thunderbird Challenge napakaganda. Napakaganda talaga to, exposure sa mga endorser ng Thunderbird. Nakikita nila yung mga lines natin. Siyempre, marami naman sa laki ng industriya ngayon ng sabong. Nanonood lahat sa TV yan. Kaya ganun. So ikaw ba malaking tulong yan. Opo, ikaw ba yung sabong nakatulong sa political career mo? Yan, kwento niya. Oo, totoo yan. Tulong. Paano mo pini-PR yung mga sabongero diyan sa barangay Damayang Lagi? Nung una nung tumakbo ako sa politika ang kalabang ko datihan na yan. Pinasyal ko nila sa farm, pinagbibigyan ko sila ng manok. Gano'n na, hindi na ako nangampahan niya, alam na nila.
Pagka kaibigan yan, dumadaming kaibigan natin. Di lalong Hindi naman panghanap buhay yan. Hindi. di lalong dumami ang mga mananambong diyan sa barangay mo. Oo, napakarami. Lalo na ngayon siyempre, kailangan pag naglaba ka sa barangay, maayos din ang manok mo dahil di bali ako matalo, yung mga kabarangay ko, hirap din na kami yan. Yung tinatago-tago nila, ipupusta nila sa manok mo, tapos wala palang gagawin. Patay-tay. Alam mo, Kap, dapat magkaroon na ng sabungan diyan sa lugar na yan eh. No, di ba? Sa Quezon City. Oo. Meron na kay Bostadi. Oo, sa Santa Monica. Sa Novaliches. Santa Monica. Malayo naman sa'yo. Oo, Santa Monica. Meron man laloma dyan. Malayo sa inyo. Hindi, siyempre, yan kung gusto ni Speaker Belmonte sa 4th District, maglagay. Pwede naman. Actually, ang law, sinasabi na, more than 100,000, pwedeng another cockpit. Pero kung sobra-sobra, pwede dalawa, milyon na yung mamamayan ng Quezon City, pwede pa rin. Pwede na rin uli. Marami. Kasi sa Araneta, hindi naman nag-hackfight eh. Oo, hindi ko pwede ron. Matatalo sila sa expenses. Opo. Maganda sana dyan sa lugar mo magkaroon. Tsaka yung... Tsaka sa tingin ko lang ang Quezon City, isa sa pinakamalaking kaking apasyonado ng industriya. Grabe, totoo yan. Totoo yan, Kalandoy. Lalo na dyan sa 4th District. Actually, Grabe nung dyan. World Slasher, tinitignan ko yung table nyo, parang meron yata kayong session. May quorum. Andiyan na mga sabuan. Isipin mo naman, totoo yan. Capboy, no? Mga taga Quezon City na sabungero. Konsehal Pingoy Lagumbay. Konsehal Don De Leon ng 3rd District. Konsehal June Ferrer ng 1st District. Konsehal Marvin Rillo ng 4th District. Madami dyan. Si dating Congressman Bingbong Crisologo. Kapitan June Lipnica ng 4th District. Si Kapitan Al Flores. Si Kapitan ng Loyola Heights. Kapitan Cesar Marquez. Kapitan June Lipnica. Sinabi ko na. Kapitan Jason Encomienda. Kapitan Boy Tanyag. Quezon City, yung kilala ko pa lang yan, paano pa yung mga hindi ko kilala? Totoo yun. Napakarami. Minsan, piyesta sa District 2. Apo. Naimbita ng mga grupo ng District 4. Dayo. Naawa din ako kay Congressman Bingbong. Panipago niya, nung bandang uli, umalis na lang. Kasi mga kapitan doon, parang nag-aaral pa lang ng sabong, nabaga sila ng mga sabongero talaga. Pag binangga yung mga... Pag sumali kasi Kalando yung mga taga 4th District, pag dumayo ng ibang distrito, medyo napapalaban yung mga ibang distrito sa mga taga 4th District. Dahil sanay na sa tupada yung mga taga 4th District. Mga battle scarred na to. Ito totoanan lang, Ito totoanan to. Si Consiel Marvin Rillo, sa akin lang aral yan Tama. Kaya Ninong ni Consiel Marvin, si Capboy. Ganun ba? Oo. Kwento mo, Cap, yung inyong samahan ni Consiel Marvin. Oo. Talagang yan. Hindi mababayaran ng pera yan yung sama namin. Grabe. Ganon. Napakatagal na. Oo. At saka iba banding ng mga sabungero, Cap, kahit na Oo. May word of honor yan Diba? Minsan nagpupuntahan nga malayo, nagkakabayaran. Senyas lang ng kamay. Senyas lang ng kamay. Tama yun. So, before ng Thunderbird Challenge, may ibang laban ka pa ba, Cap? O yun na? Ngayon araw na to may laban ako sa Quezon. Okay. At saka sa bukas, sa San Juan, at saka Subic. Mandami, Lalaban ka rin, Capboy, sa 25, sa Subic? Laban ako Subic. Ayun. Sa bukas yun. 25 pa lang bukas. Saka San Juan. Oo, malamang magkita-kita po tayo dun. Pupunta kayo, Cap, sa Subic? Tinitingnan ko pa yung schedule ko. Okay. Madali lang naman yun by LAN Apo, lapit lang naman. Sana magkaroon ng isang membership yung mga taga Quezon City sa UFCC, Sasabihin ko kay Jerry, yung nagpapalaban to, kaibigan naman natin yung kagrupo yun. Oo. Tama, Kapo, combine tayo nila Kapitan Junlip, Consiel Marvin, tapos Kapitan Boy Tanyag. Sali kayo sa UFCC Stag Circuit. Oo, dapat. Masaya. Ang entry name natin, 4th District QC. Yan. Ang entry nyo, The Fort. The 4th. Yan. Yan.
Anyway, Kapoy, maraming salamat sa iyo, ha. At maraming salamat din sa iyo at na on air na naman tayo. Sige Kaya po. minsan na merong epekto lang yung sa TV. Pag nakikita nila, dumadala sa nakawang. Kaya sabi yung maisip. Noon, ako talaga ako sa interview eh. Oo. Dahil gano'n, yun. Pero ngayon, mga dami kong ganda naman sa Yeah. Pag ninakawan ka, ibig sabihin magaling manok mo. Magagaling naman talaga. Oo. Oo. Sige po, maraming salamat sa iyo, Kap. Sige, Sama-sama maraming tayo salamat sa din. Davao para sa Ano, Thunderbird Kapoy. Challenge. Mabuhay ka Okay. po, Kapboy. Okay. Ayan, wala pong iba kundi si Kapitan Boy Tanyag ng 4th District ng Quezon City. Commercial break tayo, Kalanda? Oo. Okay, magbabalik ang kakpihan. Oo. Usapang sabong sa radyo. Miguel, masama na iniisip mo. Masama naman. Pinapaselang kita. Ang laki-laki na, ang pula-pula pa. Pinapaselang kita. Gutom ka na, no? Gutom ka na. Tingnan Gutom mo, ka na. napasmile kita, Kalando. Oo Alam nga. ko naman pag narinig mo yung mga ganitong kanta, papasmile mo. Gutom ka na. Nahihilo na ako. Ang kapal-kapal, hindi ikaw yun. Naku. Oo. Naalala ko tuloy si Miles Hernandez. Anyway, okay, Miguel. Okay. Ayan, ulitin natin yung announcement natin para sa... Oo nga pala. Wag mo kalimutan yung Aba. yung pagre-recommenda mo ng paggamit ng Energizer. Dahil alam mo kung bakit, Kalando. Oo. Kahapon, ginamit na naman ng kaibigan natin si John Lamanzares. Ganun ba? Laban sa Bulacan. Dalawang panalo, kukunti lang ang sugat pa rin. Ganon. Binangga sa big time. Paragi siyang dehado. Alam mo, ayaw ko na sanang ikwento yung Energizer na yan. Mm. Kasi baka mamaya yung kalaban ko Baka bumili gumamit rin. na rin ng Energizer. I'm sure ginamit rin yung kanina nung nilaban mo, no, Kalando? 12 seconds lang. Ni iba talaga. Walang biro ho, mga Oo. kaibigan. Hindi dahil sponsor natin at kaibigan natin ng Thunderbird. Oo. Pero subukan nyo ho, para maalaman nyo. Minsan, Ang diferensya. ayaw ko na ikwento na Energizer ang binigay ko para Magaling talaga ho. Oo. Wala hong off ang baka, inyong manok. baka gumaya yung kalaban eh. Tsaka hindi ko pa nakita yung video pero sa cellphone lang kinikwento habang nagpapaluan. Ayun na, pumalo. Oo. Ayan, pumalo ulit. Nanalo na. Ganun lang. Ganun ah. Ganun lang. Ibig mo sabihin na hindi totoong gumagaling na mag-condition si John, kundi ang gumagaling yun lang Kung hindi ko binigyan ng Energizer yan, baka hindi nagbago ang palo ng Ganun mga ba? manok. Oo. Kaya pala atapang-atao na si John ngayon. At boy lakas na ang tawag ko sa boy kanya. lakas na. Oo, boy lakas loob na to. Sabi Iba ko. na. Iba na. Nung natanggal yung kanyang mga hang-up sa buhay, ayan na. Parang nung araw lang, hindi sumasakay ng aeroplano. Oo, ngayon tuloy-tuloy na. Pinilit natin sumakay ng aeroplano, ayun. Ano na siya? Boy lakas. Boy lakas na. Pati yung parada niya ngayon, boy lakas boy lakas na rin. Oo, sabi ko, iba ka na. Grabe ah. Pumaparehas na sa'yo ng parada, kalan. Oo. Naku, sabi ko. Magtira ka ng pang date, ha? Hindi, ganun siya confident sa Thunderbird Energizer. Ganun. Wala daw off talaga. Okay. Anyway, muli ako'y Mhm. tayo'y ina-announce natin yung Thunderbird Challenge, Miguel, kasi ito ay talagang first time na sila makapanood ng isang double derby. Tama. Ano? Double derby kasi sa Thunderbird National All-Star 5-cock derby, tapos kasama yan with Thunderbird Mindanao All-Star 5-cock derby. So, ang mangyayari dyan, salitan ng laban. Fight number 1 sa kabila, fight number 1 sa kabila, fight number 2, fight number 2, fight 3, hanggang sa matapos. Kaya masaya. So, dalawang derby ang imamatch natin. Dalawang Tapos, derby. isang araw lang yan gaganap. Isang araw. Simultaneous araw. Kaya we're looking at mga 100 mga plus. 130 sultada, Dami. mga gano'n. Kasi ang dami gusto. Yung mga taga Mindanao, hindi mapigilan. Gusto pang Sumali talaga. Sumali talaga. Hanapan mo akong backup dyan. Kala mo, ubusan na yung boses dyan. Meron. Ang dami pala.
Mukhang ipadala na natin si Luigi doon. Ayun, Oo. para malapit-lapit ang biyahe. Yun. At alam mo, hindi ko makalimutan si DJ Alvaro eh. Oo nga eh. Alam mo, naiinggit ako sa mga kanina papakita ko sana sa kanya yung yung sinulat ko naman yung lyrics nun eh, yung Sabong na Pinoy, di ba? Ano yung ginamit natin? Yung parang Thunderbird hymn. Yun. Maganda ang lyrics Ako sumulat nun. na. Oo. Pwede mo banggitin yung Kalando. Ang lalim nung Tagalog mo doon eh. Ano nga ba yung mga mo doon, yung ginamit mo na words? Eh, Kunento mo sa akin yung dati. Ano nga ba yun? Yung Sabong na Pinoy. lyrics, sabong na- lyrics. yung lyrics niya na ano yan? Hilig ng Maginoo at Yan. may isang salita. Yan. Hilig na pamana ng lahing malaya. Lahing Malaya. Magaling, ano? Lahing Malaya. Okay. Kasabay nakakalimutan ko na. Tagal na. Lalim ng Tagalog yan. Tsaka, Alam mo ba? parang magkaka-goosebumps ka pag pinakinggan mo. 3 araw ko yung pinag-isipan. Apo. Tapos hindi ako makasulat eh. Mm. Hindi ako makasulat. Tapos on the 3rd day, 2:00 na madaling araw, medyo gumalaw yung kamay ko. Mm. Yun. Nung inumpisan ko, dire-diretso, natapos ko that day, that morning. Apo. Tapos nilapatan na lang ng melody. Okay. Yan, sa mga hindi nakakalam, baka hindi nyo alam, songwriter rin si Kalando. Hindi, lyrics na. Songwriter, writer sa dyaryo, writer sa magazine. Yun. Kahit anong sulat, Oh. alam mo ni Kalando. Saan ka pa sumusulat, Kalando? Well, mga press releases. Ayan. Puro sabong naman ang natin. Alam mo, doon tayo natutong magsulat eh. Abangan nyo yung article ni Kalando sa FHM. Yun. Di ba, Kalando? Susunod na yan, cocktails sa FHM. Ang title niya, How to Hold a Cup. Yun. Anyway, yun ang hindi ko natanong kay DJ Alvaro kanina. Kung marunong siyang mahawak ng cup. Naku, baka... dapat marunong siya dahil nagsulat siya ng kantang Sabongero, di ba? Sabihin niya, hindi ka pala Maginoo, Kalando. Medyo bastos na. Yun, wala nang medyo. Anyway, Miguel. Apa. To 2:03 na. 2:03 in the afternoon. Tayo medyo kumukulo na rin ang aking sikmura. Oo. At kailangan nating magpahinga ng konti dahil bukas mag-MC pa tayo doon sa sa UFCC. Magkita-kita tayo doon. Will we broadcast, Kalando? No. Hindi siguro, mahirapan tayo. I-tape na lang natin. I-tape natin. Kasi papalabas natin sa Super later. Sabong. Mamayang gabi, huwag niyo kong kalilimutan. Oo. Manood ng Super Sabong. 9:30. After ng karera po. After ng karera. Signal Channel 53, sa Destiny Channel 113, Sky Cable Channel 113. Oo. Mamayang gabi po Ipapalabas natin yung 10th leg. last leg ng UFCC. Oo. 6-cock derby circuit. Kahapon yung umpisa tapos mamaya yun na yung conclusion. Opo. Malaman nyo na kung sinong mag-champion. Tama. Yan. Kami po ay nagpapaalam na. Ako po si Kalando Lusong. Ako po si Miguel Lavinia. Dito po sa Kakpihan. Usapang Sabong sa radyo. Yan. Mabuhay po kayo, magsugal o magsabong ng kaya lang. God bless and Godspeed.